November 27, 1970, Manila International Airport. Lumapag ang eroplano ng pinuno ng simbahang Katolika, si Pope Paul VI. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang Santo Papa ang bumisita sa Pilipinas. Libu-libong deboto, mga madre, pare at matataas na opisyal ng pamahalaan ang sumalubong sa kanya. Punong-puno ng kagalakan ang kapaligiran. Ngunit sa gitna ng nagkakagulong pulutong ng mga tao, may isang lalaking nakasuot ng itim na abito ng pare ang dahan-dahang lumapit. Sa kanyang kamay, hindi rosaryo ang kanyang hawak, kundi isang matalim at nakamamatay na balisong. Sa isang kurap ng mga mata, ang makasaysayang pagbubunyi ay muntik ng maging isang karumal-dumal na trahedya. Ito ang tangkang pagpatay sa Santo Papang si Pope Paul VI noong 1970. Paano nakalusot ang salarin sa napakahigpit na seguridad ng rehimeng Marcos? Ayon sa ulat ng mga otoridad, ang sospek ay nagpanggap na isang pare upang makalapit sa unahan ng linya. Nang magsimulang maglakad si Pope Paul VI upang batiin ng mga tao, biglang sumugod ang lalaki. 2 beses niyang itinarak ang 10 pulgadang kutsilyo sa liig at dibdib ng Santo Papa. Sa bilis ng pangyayari, agad na humarang ang mga security officials. Bagamat mabilis na inihayag ng gobyerno na hindi nasaktan ng Santo Papa upang maiwasan ang malawakang panik, kalaunan ay nabunyag sa mga medikal na ulat na bahagyang nasugatan ang Santo Papa sa kanyang leeg at dibdib. Sino nga ba ang nagtangka sa buhay ng Santo Papa? Ang sospek ay si Benjamin Mendoza, isang 35 anyos na pintor mula sa Bolivia na naglalakbay sa iba't ibang bansa. Sa kanyang interogasyon, walang ipinakitang pagsisisi si Mendoza. Idineklara niya sa mga investigador na nais niyang iligtas ang sangkatauhan mula sa kamangmangan at pamahiin ng isang relihiyon. Hindi siya konektado sa anumang pampulitikang grupo sa Pilipinas. Siya ay kumilos ng mag-isa dahil sa kanyang matinding galit sa simbahang Katolika. Ang hatol, noong 1971, hinatulan ng korte sa Pilipinas si Benjamin Mendoza ng kasong attempted murder. Siya ay napatunayang guilty at pinarusahan ng pagkakabilanggo. Matapos magsilbi ng kanyang sentensya sa loob ng mahigit 3 taon, noong 1974, si Mendoza ay ipinatapon sa kanyang bansang Bolivia. Nakaligtas si Pope Paul VI at ipinagpatuloy ang kanyang misyon sa Pilipinas, kung saan personal pa niyang pinatawad ang lalaking nagtangka sa kanyang buhay. Namatay ang Santo Papa noong 1978 dahil sa natural na karamdaman, habang si Benjamin Mendoza naman ay pumanaw sa Bolivia noong 2014 bilang isang pintor na nakalimutan na ng mundo. Ang kasong ito ay nag-iwan sa atin ng isang katotohanang sumasalamin sa ating lipunan. Sa isang bansang kilala sa pagiging madasalin at mataimtim na pananampalataya, paano naging kanlungan ang ating lupa para sa isang banyagang may bitbit na puot at patalim?